Good morning po sa ating lahat at welcome po sa mga kapatirang who are worshiping with us online today. At tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan. Inaanyahan ko po na tayo manalangin. So tayo po ay yumuko lahat, tayo ay pumikit at tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon naming makapangyarihan sa lahat, we honor and worship you today. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong pinagkaloob at sa pagkakataon na kami ay muli magsama-sama upang purihin at itaas sa inyong banal na pangalan. Salamat po Lord sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Thank you for bringing us safely here in your house of worship. Dalangin din po namin ang mga kasamahan naming papunta pa lamang, naway gabayan niyo po sila at ingatan sa kanilang papunta dito sa bahay-sambahan. Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayon nang may pagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan at tulungan niyo po kaming mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Sa umagang ito, Panginoon, ay inalalapit din po namin sa inyo ang aming tagapagsalita, si Attorney Jury. Bigyan niyo po siya ng sapat na karunungan, kalakasan at kapangyarihan mula sa inyo habang siya ay naghahatid na inyong mensahe. We also pray, Lord, na buksan niyo po ang aming puso't isipan upang maunawaan, maisapuso at maipamuhay namin ang inyong salita sa aming araw-araw na buhay. Panginoon, we pray that your presence fill this place. Basbasan niyo po kami ng kapayapaan, kagalakan, at ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. We rebuke every work of the enemy in Jesus' name, and we declare that this day belongs only to you. We lift up everything to you, Lord, and we entrust this entire service in your hands. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Para po sa ating announcements and greetings, una-una na po ang ating memory verse, number 31. Ito po ay sa 1 Peter 5:7. So sabay-sabay po natin itong bigkasin. 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. So napakaganda po ng ating memory verse, no? Maikli pero ito po ay nagsaserve ng reminder na hindi po natin kailangang suluhin ang ating mga pagsubok, ang ating mga anxiety because alam po natin na meron tayong Diyos na paglalagakan ito. At alam po natin na He cares for us and He loves us. Amen po ba? Amen. At ang ating October theme ay gaining a new understanding of the value of the fruit of the Spirit, of the Holy Spirit. At syempre po ang ating key verse ay Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such things there is no law. We must all understand the process of growth toward Christ-likeness. So, ngayong linggo po ang ating topic ay faithfulness. At yan po ay ihatid sa atin ng ating tagapagsalita. Sa November naman po ang ating theme ay Joyfully Serving the Lord. Ang ating key verse para sa ating theme next month ay Psalm 102. Ang sabi po dito ay, serve the Lord with gladness, come into His presence with joyful songs. At andyan din po sa ating mga programs, ang ating GNCF weekly schedules. So for Monday po, no, every first and third Monday ng buwan, ay ginaganap po natin ang ating GNCF Professional Bible Study sa ika-8 ng gabi. At every Wednesday naman po ang ating online prayer meeting
At ito po ay ginaganap every 6:30 p.m. ng every Wednesdays. At ang ating Bible studies, andyan na rin po ang ating mga schedule. Kayo na po ang bahalang tumingin po no, sa ating mga programs. At pinapaalalahanan po na ang ating GNCF Annual Family Camp next year, 2026, ay gaganapin po sa Mayo 14 to 17, 2026. So ito po ay 4 na araw. So kung kayo po ay pwede nang mag-file ng mga leaves sa inyong mga trabaho, mag-file na po tayo. At habang maaga ay makapag-decide tayo no, na sumama po sa ating family camp next year. Para po sa ating presiders and special numbers, next week or next Sunday, ang ating presider ay si Predicator Boy, ating speaker ay si Pastor Ribo, ang ating solo number ay si Solen. At for the last week of last Sunday of October, ang ating presider ay si Predicator Sig, ang ating speaker ay si Chairman Pastor Armando Santos, at ang ating solo number ay si Brother Aaron po. Okay. And ang ating celebrants sa nakarang araw, happy birthday po no, kay Kyla and Jared. And also happy wedding anniversary po sa ating boss, Predicator Sig and Ate Tina. Happy anniversary po and happy birthday. We wish you all the best. And ang ating food sponsor today ay ang Ison family. Maraming salamat po. At parang yung altar flowers ay kanilang sponsor din po. So maraming salamat po. Ang ating financial report, ang pumasok po ay 69,840 at ang lumabas po ay 39,262 pesos and 25 cents. So maraming salamat po sa patuloy pong pagsuporta at pagkakaloob nyo sa ating simbahan at sa ating Panginoon. Ngayong linggo po, October 12, wala na po tayong skip a meal box dito sa ating harapan. Ibabalik po natin ang GNCF prayer request box para po sa inyong mga prayer requests. So, ang inyong request ay pwede nyo pong isulat doon sa extra piece of paper po no, sa loob ng ating programs. Diyan nyo po isusulat yung inyong pangalan, siguro yung first and last name para kilala po natin kung sino ito, and then yung date, and then yung inyong thanksgiving or prayer request. At ito po ay ihuhulog lang po natin dito sa box ng prayer request po. At sa November 2 naman po, ang ating praise and worship ay idaraos natin sa ganap na 9:30 ng umaga. So paalala po ito sa ating lahat na mas maaga po tayo magsisimula sa November 2 sa ating Sunday worship. At syempre po, nagdaos din po tayo ng Arroz Caldo outreach kahapon sa Loyola. At marami po tayo napag-serve, no? Siguro more or less 120 cups po ang nabigyan natin. At muli po ay nagpapasalamat tayo sa kalalakihan, kababaihan at kabataan na patuloy pong tumutulong na maghatid po ng o mag-serve ng ating Arroz Caldo sa mga tricycle drivers, sa Loyola gardeners, mga flower vendors, at mga passers-by. So maraming salamat po. At hopefully, no, mas marami tayong mga members na makasali dito sa ating outreach na ito kasi marami tayong napapasaya na mga tao dyan sa labas po ng Loyola. At ang ating GNCF mission call, each one invite one. So patuloy po tayong inaanyahan na mag-invite po no, ng ating mga kaibigan, mga ka-office mates or kaklase na magsiba po sa ating bahay-sambahan. And quote for the week, doing what is right according to God's standard.
So very straight to the point po, no? And lastly po, kung naalala nyo po last Sunday, meron po tayong update dun sa pagtatapon po ng ating mga pinagkainan. At napansin po natin no, na meron po rin pong hindi mga sumunod. May mga nagtapon pa rin po ng kanilang mga paper cups sa basurahan. So instead na inuwi ay nagtapon po. So ngayon po ang gagawin natin ay ang ating mga pinagkainang bowls ay isasalansan po natin dun sa nag-iisang trash bin dun sa labas. At make sure po na isasalansan natin mabuti kasi nahihirapan po yung namamahala dun sa mga basura natin. So panatiliin po natin yung kaayusan at kalinisan dun sa ating mga pinagkainan. Okay po? Amen. So tayo po ay dadako na sa ating praise and worship songs. Tayo po ay tumayo lahat. Amen. Tayo po ay lalapit sa harapan para sa ating pastoral prayer. At lahat po ng mga kapatirang may tayong kahilingan, may pasasalamat ay inanyayahan ko po sa harapan na para po tayo mapanalangin ng ating pastor. At bago po tayo pumunta sa harapan ay umawit po muna tayo ng alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Tayo po ay lumapit. Amen. Lahat po ng mga may nais na dalhin sa Diyos sa panalangin ay malugod pong inaanyayahan sa harapan. Nais ko pong basahin sa Tagalog ang ating memory verse for this Sunday na sa 1 Pedro 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkop sa inyo. Napakagandang paanyaya ng pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, na anuman yung mga nasa salubong natin sa buhay ng mga pagsubok, wala tayong maaring unang dapat puntahan kundi ang Diyos, sapagkat malinaw ang kanyang pinangako, He cares for us. Nagtitiwala po ba tayo doon? Amen. Tayo po ay manalangin. And I would request even our brethren na nasa upuan to join us in this time of prayer. Aming Diyos at aming Ama, even as we continue to thank you and acknowledge your faithfulness to us, your grace to us,
your mercy that never ends, even the promise of concern for your children who experience anxieties in their lives. We affirm, Lord, our trust in you, our faith, and our wholehearted dependence on you. At the same time, Lord, asking for forgiveness of our sins in our minds, in our speech, in our actions that did not please you, Lord. We pray, forgive us and cleanse us from unrighteousness. Narito sa harapan ang iyong mga anak. Nagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa kanila. For our Predicador Sig and Sister Tina, binigyan mo ng opportunity to celebrate their 15th year of happy, blissful, joyful marriage. We thank the Lord dahil alam po namin na during those 15 years, hindi mo po sila iniwan at hindi iiwan magpakailanman. Salamat po sa kanilang 3 anak. Salamat po sa kanilang kabuhayan. Lalong higit, amin Diyos, salamat sa kanilang patuloy na paglilingkod sa iyo. And we pray, nawa po, Panginoon, ay patuloy mo silang patnubayan, pangunahan, to many more years of happy celebration of their marriage. Salamat din, Panginoon, sa iyo, sa aming mga kapatid na Kyla Louie, even Jared, Lord, mga apo ni Dory. Patuloy mo rin silang pagpalain at ingatan sa kanilang buhay, maging sa kanilang pag-aaral. Nagpapasalamat din kami, amin Diyos, sa pagtugon mo sa aming dalangin, and most especially sa dalangin ni Perry, ni Beth, ni Iris, that Perry can go back to Oman after 4.5 years of stay in the country, na patuloy siyang maghanap buhay sa Oman bilang isang technoman ng isang communication company sa Oman. We pray, Lord, that patuloy mong pagpalain si Perry sa kanyang paghahanda, for he is leaving on Tuesday, Lord. Ilayo mo siya sa anumang panganib, sa anumang mga karamdaman, and that, Lord, even if he is in Oman, we pray that he will continue, Lord, to be with us online, especially on Sundays, praise and worship ng Good Neighbor Christian Fellowship. We also pray for Beth and Iris, that while they are away temporarily, separated, we pray that you will also, Lord, comfort them and keep them and bless them. Yung amin pong mga kapatid na may karamdaman, Lord, we remember in our prayer, Predicador Boy. He's going through a series of chemotherapy. And we pray, Lord, na patuloy niya makayanan physically, emotionally, ang side effects ng chemo treatment na binibigay sa kanya. Nawa aming Diyos ay maging kasangkapan ito ng paggaling ng aming kapatid. Even as we continue, Lord, that you sustain ang kanilang financial resources para po sa mga gastos sa paggagamot at iba pang mga medical treatment na binibigay sa kanya sa panahong siya ay may karamdaman. We also would like to remember, Panginoon, ang iyong mga anak. They continue, Lord, to trust you, na hindi mo sila pababayaan sa sandali ng kanilang mga karamdaman, sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Yet, Lord, you know their name, and they continue, Lord,
to be faithful in coming to church on Sunday for our praise and our worship. They even come early, Lord, so that they can be in our prayer time, our Sunday school, and our worship proper. Dalangin namin, Panginoon, anuman ang mga karamdam na meron sila o meron kami, patuloy namin, Panginoon, ipagtiwala ito sa iyo. Patuloy naming alalahanin ang iyong pangako na you are our Jehovah Rapha who will heal our disease and our sickness. Pagbasan mo ang mga gamot na aming iniinom, maging instrumento ng iyong pagpapagaling. Lord, we know na sa panahon na meron kaming mga alalahanin, the enemy would want us to be weak. The enemy would want us to doubt. Yet, Lord, because of your love, because of the ministry of the Holy Spirit, we continue to be strong in our faith. We continue to be holding on to your promise that you will never leave us, you will never forsake us. Panginoon, sa umagang ito, narito pa rin ang iyong mga anak na mayroong mga iba't ibang kadahilanan ng kanilang paglapit, humihingi ng iyong patnubay, na iyong patnugot sa kanilang mga desisyon na dapat nilang gagawin, maaring kaugnayan ng kanilang trabaho, mahal sa buhay, sa kanilang mga negosyo, pag-aaral. Aming dalangin, aming Diyos, bigyan mo sila ng kapayapaan, ng kasiguruhan na naririnig mo ang kanilang mga hinaing at sa iyong takdang panahon, tutugunin mo ang kanilang mga dalangin. We also would like to remember right now, Lord, ang aming kapatid na Rian Pascual in Pampanga. She is due for colonoscopy, Lord, and we pray that nawa po, anuman ang gagawin sa kanyang pagsusuri ay magkaroon ng magandang resulta, na hindi po ito magdadala sa kanya sa mga malalang karamdaman, kundi matutugunan ng mga doktor at mga gamot ang kanyang kasalukuyang kalagayan physically sa kanyang karamdaman. At nawa aming Diyos, maramdaman ni Rian na we are in one praying to you for her. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito that iningatan mo sa pagbibiyahe mula Nueva Ecija ang aming speaker today, si Attorney Jury kasama ng kanyang mga magulang at kapatid. We thank you, Lord, sa kanyang readiness to accept our invitation to be a speaker or to be the speaker today. And we pray, tulad ng idinalangin ni EJ, na yung pangunahan si Jury, si Attorney Jury, sa kanyang mensahe para sa aming lahat. Panginoon, ang aming mga kapatid sa ibang bansa, they are with us online. We remember them and let them let them realize that we continue to pray for them. We continue to ask for your blessings to them, that you will keep them from any harm, from any danger, from any sickness, from any evil intent of men around them. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming patuloy na pananambahan. May you be glorified sa aming pong kalagitnaan. Salamat, amin Diyos, sapagkat alam po namin na ang iyong mga anak na nasa harapan tatanggap ng iyong pagpapala, kapayapaan ng kanilang puso't isipan, knowing fully well that you do not only listen to their prayers, but you are answering their prayers in your own time, according to your purpose, and by your power. Ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa ating Pastor Armando Santos. At ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagdadala ng ating tithes and offerings. At nais ko lang pong basahin ang 2 Corinthians 9:7.
Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So this verse po no, is a reminder that giving should come from a heart or should come from the heart willingly and joyfully, not out of pressure or obligation. And with that, tayo po ay lumapit sa harapan para po magdala ng ating tithes and offerings kasabay po ng masayang tugtugin. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan at katapatan niyo sa aming mga buhay. Salamat sa lahat ng bagay na meron kami. At ito po ay galing sa inyo, Panginoon, at pinabalik namin ang bahaging ito bilang pasasalamat sa inyo. At pagpalain niyo po ang handog na ito at gamitin niyo ito para sa ikalalago ng inyong kaharian at upang maging pagpapala sa iba. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po ay makakarinig ng isang special number na magmumula sa ating kapatid na Irish Perez. At kasunod po nito ay ating mensahe na magmumula po sa ating attorney, Jury Isa. Good morning po sa ating lahat. And before we start, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na inyong pinagkaloob sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga biyaya na aming natanggap sa buong linggo nagdaan. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa. Bigyan niyo po kami ng lawak ng pag-iisip sa mga matututunan po namin ngayong araw. Gabayan niyo po kami, Panginoon. At ang aming pong mga pag-aaralan ngayong araw ay ma-i-apply po namin sa aming mga buhay. Ito po ang aming samadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, ang topic po natin for this day is faithfulness, the steady flame of the Spirit. So, ang main text po natin from the last previous weeks ay Galatians 5:22 to 23. Ano po ang sabi doon? Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga ito. So makikita po natin na nandito na po tayo sa pananampalataya, no? Na pag na-discuss po natin ito, kailangan kasi maisabuhay po natin itong mga binanggit dito no? Kung baga para po itong sa fruit salad. Pag kulang ng isang prutas, hindi natin siya ma-enjoy. Pero pag ito ay kumpleto, ito ay masarap kainin. Ang una pong pumapasok sa isipan natin, what is faithfulness? Ano ba ang unang pumapasok sa isip natin pag naririnig natin yung salitang iyon? Marahil po siguro ang unang pumapasok dito sa atin, katapatan o loyalty, commitment, dependability, tayo po ay napagkakatiwalaan, steadfastness, tayo po ay naaasahan sa lahat ng oras. O minsan, ang naiisip po kasi natin, pag sa faithfulness, hindi lamang po ito limitado sa relasyon natin sa ating Panginoon, kundi sa mag-asawa. Tayo ay nananatiling tapat
sa ating vows. O tayo po sa mga kaibigan natin ay kanilang maaasahan sa oras ng pangangailangan. So marami pong kahulugan ang salitang faithfulness. Pero today po, we will be studying, for me, one of the most powerful fruits of the Holy Spirit. Ito po yung faithfulness. Kung makikita po natin sa mga nabanggit sa Galatians 5:22-23, ang salitang faithfulness po, all throughout from Genesis to Revelation, nandyan po yan lagi. Although, lahat po yan ay importante, pero sa opinion ko po, ang faithfulness is one of the powerful fruits of the Holy Spirit. So kung atin pong mapapansin, sa mata ng ating Panginoon, ang faithfulness ay isa po sa pinakamaganda at makapangyarihan at ang pinaka-importante po ay essential siya na fruit of the Holy Spirit. Kaya po ang sabi ni Paul sa Galatians 5:22-23 that faithfulness is part of the character of a spirit-filled believer. So ngayon po ang mga katanungan sa sarili natin, ano po ba ang faithfulness in biblical sense, no? Bakit po ito importante sa buhay natin? And how can we grow in it as followers of Jesus? So, meron pong magpartner no? Being full of faith toward God, and being trustworthy to others. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Pero hindi lamang po pananampalataya sa ating Panginoon, kundi kung meron po tayong pananampalataya sa Panginoon, tayo rin po ay mapagkakatiwalaan ng ibang tao. Hindi po kasi pwede dito yung tayo may tiwala sa Panginoon, pero pagdating naman sa mga tao, hindi naman nila tayo maasahan, hindi naman nila tayo mapagkatiwalaan. Ito po yung patungkol sa pagtitiwala natin ng buo sa ating Panginoon. At the same time, tayo po ay maaasahan o mapagkakatiwalaan ng ibang tao. Sa panahon po kasi ngayon, napakahirap na po magtiwala. Ayan po ang masakit na katotohanan na marami pong tao na sa sobrang paggamit o pagsamantala sa pagbibigay ng pangako, nawawala na po ng halaga ang kanilang mga salita. Bilang mga Kristiyano, napaka-importante po sa atin na yung mga salita po na binibitawan natin, mga pangako na binibitawan natin, ay merong kabigatan, merong halaga. Kaya po bilang mga Kristiyano, tungkulin po natin na sa ating mga salitang binibitawan ay ito po ay ating tutuparin. Hindi lang po siya basta salita, hindi lang po siya basta pangako. Kasi ano po ang sabi? Our word is our honor. Ang ating pangako, gaano man po ito kahirap, ay kailangan nating tuparin. Hindi po ang nakasanayan po kasi na madalas na sinasabi ng mga tao, pinangakuan na, kailangan ko pa ba tuparin? Yan po ang madalas na sinasabi. Pero dapat po kung tayo ay bilang mga Kristiyano, tayo ay nangangako, kailangan po ay tutuparin natin iyon. At ang madalas pong uso kasi ngayon, sa social media, sa messenger, may magme-message sa inyo, Mars, kamusta ka ba? Ano po typical na kasunod nun? May extra ka ba? Di ba? Yan po ang madalas Pag po naibigay na natin yan, hindi na natin siya Mars. O ano po ang kasunod? Ibabalik ko yan sa katapusan. Katapusan ng mundo. Yan po ang madalas natin naririnig na sa paggamit po natin ng mga ganong salita, tayo ay nangangako. Ang susunod po niyan, hindi na po tayo paniniwalaan o pakikinggan ng ating kapwa. Kaya ganun po kaimportante na pag tayo po ay nangako, ay atin pong tinutupad. So gaya po sa experience ko, ano po ang sinasabi ng mga litigante? Matapos nyo po silang serbisyuhan at ako'y maniningil na po. Ang natutunan po nila ngayon, attorney, i-Gcash ko na lang. Lumipas na po ang ilang linggo, wala na. Kaya ngayon po, pag nagsabi siya na i-Gcash niya na, tanggalin mo na yung Gcash na. Di ba? Yan na po ang
Yan na po ang ating gagawin. Kaya po ano ang sabi sa Biblia? A faithful person is one who is firm in belief, consistent in behavior, and reliable in their character. So hindi lamang po sa ating pananampalataya, kailangan nakikita rin po o consistent din yung ating mga ikinikilos, yung ating pong behavior at yung ating pong character, maaasahan po tayo. Hindi po yung questionable ang ating character. Pero ang faithfulness is not about being perfect. Hindi naman po sinabi na kailangan tayo ay perpekto. Hindi po kailangan na, ayun nga po, hindi tayo na perpekto, but being consistent. Ibig sabihin po, hindi lamang sa umpisa, all throughout the season, sa pang-araw-araw natin, dapat tayo ay consistent. Hindi po yung pag naumpisahan na natin at nasawaan na tayo, wala na. Hindi po ganon. Ang meaning po kasi, meaning faithfulness is not just about believing in God, it's about being someone who God and others can count on over time all throughout the season. Ang pananampalataya po natin sa Panginoon ay hindi lamang po limitado doon, hindi lamang po natatapos doon, kundi tayo po ay maaasahan din ng kapwa natin mananampalataya o ng ibang tao sa lahat ng panahon. Pero hindi naman po rin ibig sabihin ito na dahil sinabi na tayo ay maaasahan, tayo po ay magbubulag-bulagan na ibibigay na natin ang lahat. Hindi naman po ganun. Kumbaga, marami pong pamamaraan, hindi lamang po financial, kundi yung andyan ka na mapakinggan ang kanyang mga problema, dinadamayan mo siya, pinagpe-pray mo siya. So marami pong pamamaraan. So it's not about long obedience, it's about long obedience in the same direction. It's about staying steady when the storms come, and most importantly, it's about reflecting the faithful heart of God. So dito po, ang sabi po dito, tayo po bilang mga Kristiyano na nananampalataya sa ating Panginoon ay dapat meron po tayong katatagan na humarap sa anumang pagsubok at makita po sa ating buhay, sa ating puso, ang imahe ng ating Panginoon. So meron pong 2 dimensions of faithfulness. Lagi po itong magka-partner sa pag-aaral po natin na ito. Una po, faith in God. Malalim na pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon and ongoing dependence on His promise. Ibig sabihin po, sumusunod tayo sa mga pinangako ng ating Panginoon na gawin natin sa ating buhay. Meron po ba dito na makakapagsabi na nangako o pinangako ng Panginoon na hindi niya tinupad? Wala po. Second, faithfulness to God and others. Loyal, dependable, committed. So ito po yung sinasabi natin na hindi lamang po pagpapakita ng katapatan sa ating Panginoon, kundi tayo rin po ay katiwa-tiwala pagdating sa ibang tao. Kaya po ang sabi sa Kawikaan 20:6-7, sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak. Kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Madali pong magsabi na tayo po ay tapat sa ating Panginoon. Pero sino po ba ang makakapagsabi na may katiyakan na siya nga ay tapat sa ating Panginoon? Karamihan po ng tao ngayon, gusto nila makita sila o malaman ng lahat na sila ay tapat o faithful, pero ang pagiging faithful po, or yung committed po sa pagiging faithful ay napaka-rare or dalang. Pero, isa ito po sa pinakamalinaw na senyales ng isang taong naglalakad with the Holy Spirit. Maihahalin tulad po kasi natin ang faithfulness sa isang lighthouse. Ang lighthouse po makikita sa dalampasigan. Ano po ang ginagawa o silbi ng lighthouse? Ano po ba itsura ng lighthouse? Isa po itong mataas na istruktura na may ilaw sa taas. Yan po ay permanente na nakalagay lamang doon. Hindi po iyan flashy, hindi po yan magarbo,
kundi isang matibay na instruktura na mayroong liwanag na nag-guide sa mga tao. Hindi rin po iyan na ililipat, hindi rin po yan na igagalaw. Pero ano po ang katangian ng isang lighthouse? Ito po ay isang matibay, strong, steady, at nagliligtas ng buhay. Kaya po, yun po ang masasabi natin na that's what faithfulness does. It's not flashy, but it's powerful. Faithfulness is rare. It's valuable. It's needed. Ano po ba ang foundation natin ng faithfulness? The foundation, God is faithful. You cannot be truly faithful unless you know the one who is perfectly faithful. Hindi po natin masasabi na tayo ay faithful kung hindi po natin alam sino ba ang perfectly faithful. Si Jesus Christ. Kasi doon po natin ipapattern o isusunod hanggang kaya natin anong klaseng pananampalataya ba o faithfulness ang dapat na meron tayo. Faithfulness begins with God. Nagsisimula po ito sa ating Panginoon. Kaya po ano ang sabi sa Lamentations 3:22-23? Ito po, very familiar po tayo dito. Ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Faithfulness begins with God. It is part of His unchanging character. So dapat po maunawaan natin na ang pinag-aaralan po natin ay faithfulness, hindi po fakefulness. Ano po ang sabi sa 1 Corinthians 1:9? Ito po, napakaganda ng sabi dito. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Malinaw po na hindi matatawaran ang katapatan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung mapapansin po natin tuwing umaga, pagdilat po ng ating mga mata, nasisilayan po natin ang pagsikat ng araw. Hindi na sa sobrang consistent po ng pagsikat ng araw, naging normal na po ito at hindi na natin siya napapansin kasi naging araw-araw na nga po nangyayari na sumisikat ang araw. Pero ganyan din po ang faithfulness ng ating Panginoon. It shows up every day, wala pong mintis. Yan po ang sinasabi. Meron po ba tayo dito, gaya po nung sabi ko kanina, na masasabi na ipinangako ng Panginoon na napako? Meron po ba? Sa Biblia? Wala po. From Genesis to Revelation, God gives His promises. Tinupad po ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Some of the examples po na isa-cite natin dito, yung pangako niya po kay Noah, na hindi na magkakaroon ng great flood sa mundo at hindi na nga po nagkaroon. Ano na lang po ang nagkaroon? Flood control na lang ang meron tayo. Pero tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Sa dami po ng nangyayaring sakuna, trahedya sa panahon natin, dito po masusubok ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ano po ang pangako ng Panginoon sa mga descendants ni Abraham? Na gagawin niyang great nation ang Israel at ito po ay kanyang tinupad. Ano pa po ang isa sa magandang ipinangako sa atin? He promised a Messiah and sent Jesus. And ano pa po ang isa pa? He promises to return and He will. Yan po ang pangako na sigurado ako natutuparin ng ating Panginoon. Na sa oras po na pagdating ng ating Panginoon, dahil siya po ay tinanggap natin sa ating puso bilang sariling tagapagligtas, ay sabay-sabay po at doon po tayo magkikita-kita at magsasama-sama sa langit. Ngayon pa lamang po, kailangan po kasi with conviction and certainty
Wala po dapat pag-aalinlangan sa ating puso at isipan na pag tinanong tayo saan ba tayo mapupunta, dapat po sigurado tayo na sa langit. Karamihan po kasi pag tinanong ngayon, ano po ang response? Tatawa muna, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi po dapat natin makasanayan yon kasi kailangan with conviction. Pag ba ikaw ay namatay, saan ka pupunta? Pero syempre, huwag po munang tanongin sa atin iyon. Pero pag tinanong, saan ka pupunta? Sa langit. Dahil bakit po? Tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas. Di ba? Isinakripisyo po niya ang kanyang buhay para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang sabi nga natin dito, ang katapatan po ng Panginoon ang siyang mangunguna sa ating buhay. Dahil natatandaan ko pa po, bata pa lang ako, tumatakbo-takbo pa lang po ako dyan. At pag po birthday celebration, babatiin ka dito, una na po ako magtatago dahil ayoko pong mabati dito sa harap. Hindi ko rin po ine-expect na yung dati pong tumatakbo, ngayon mag-share na po sa inyo ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa John 3:16, ito po, bata pa lang ako kahit gaano po kakulit. Ito po ang ipinaunawa sa akin, sa ating lahat. Ano po ang sabi doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. O buhay na walang hanggan. Ito po ang pangako sa atin ng Panginoon. Isa po sa pinaka magandang pangako ng Panginoon sa ating buhay. God's faithfulness is not based on our performance, but on His character. Ano po ang sabi sa 2 Timothy 2:13? Even when we are faithless, He remains faithful. Diba? Napakaganda po nun na despite our flaws, kung tayo man po ay nawawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon, ang Panginoon po ay mananatiling tapat sa ating buhay. He will remain faithful sa ating buhay. Hindi po niya tayo pababayaan. And if you notice po, every time that I will share, magle-lecture po tayo, faithfulness, lagi po yan kasama sa bawat topic. Kasi ito po, kumbaga sa summary, ang faithfulness, ito po ang main point ng Bible. Ito po ang magpapalakas sa loob natin. Although lahat yan importante, but for me, faithfulness is one of the significant fruits na kailangan po nating maisabuhay. Ang pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi po siya madali. Diba? Na ano po sabi natin? We walk by faith, but not by sight. Diba? Ganun po siya na hindi natin yan nakikita, but we have a strong faith na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po kinakanta natin yung greatest, di ko na po ito kakantahin, babasahin ko po sa inyo. Every time po kasi na a-assignan ako ng topic, ako po kasi talaga, hindi po pwedeng wala akong guide dahil malilimutan ko po yung mga importante at kung saan-saan na po tayo mapupunta. Kaya ano po sabi dun sa kanta? Great is thy faithfulness, O God my Father, morning by morning new mercies I see. Diba? Yan po ang sinasabi doon sa kanta. So, ano pa po ang dapat nating matutunan? Faithfulness in a relationship with God. Ano po ang madalas natin marinig kay Kuya Kim na ang sinasabi niya ang buhay ay weather lang. Naniniwala po ba tayo na ang buhay ay weather lang? Opo. In a sense, tama po siya na ang buhay puno yan ng ups and down. Hindi po yan perfect weather na enjoyable lagi, kundi meron pong mga pagdating ng mga bagyo, trahedya sa ating buhay. Pero kahit po ganon, kailangan po, ang punto po niya dito, matatapos din po kung ano man yung panahon na pinagdadaanan natin. Ang sabi po dito, pero ang turo po sa atin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, faithfulness means we hold on to God. Manalig po tayo sa ating Panginoon.
kahit na hindi natin maintindihan ang mga nangyayari o kahit tayo po ay hirap na. That is faithfulness. Dahil ang faithfulness po, hindi lamang sa panahon na konbenyente tayo, kundi all throughout the types of weather na pwede nating ma-encounter sa ating buhay. Ano po ang bilin sa atin? Sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Napakaganda po ng verse na ito. Natanggalin daw po natin ang pag-aalinlangan or hindi po tanggalin Huwag kang mag-alinlangan. Magpakatatag daw po tayo sa ating pag-asa dahil ang nangako sa atin ay tapat at totoo. Yan po ang sinasabi dito. So, faithfulness is not the absence of doubt. It's choosing to trust God in the middle of your doubt. So, ang pagtitiwala po, dito nasusubok tayo sa Panginoon, ang pagtitiwala natin ay mas nakikita sa gitna po ng pag-aalinlangan. Diba? Sa gitna ng problema na meron tayong matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. So the beautiful thing about the fruit of the Spirit is this. It is not something you manufacture, it's something you grow. Ano po ang sabi dito sa Galatians 5:22 na ating pinag-aaralan? It tells us that faithfulness is a fruit, a natural outcome of living in step with the Spirit. Ano po ibig sabihin? Hindi po ito yung parang merong puno, ito po example lang naman natin, na ididikit lang natin ang bunga at sasabihin natin ay doon na yun nang galing. Hindi po. The fruit is a result of life in the tree. Likewise, faithfulness grows in us when we are rooted in Christ. Pag po nasa buhay natin ang Panginoon, ang faithfulness po ang kusang mag-grow sa ating buhay. Kaya sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear fruit. Again, magsasite po tayo na example. For me, ang lagi ko pong ginagamit sa inyo ay yung life story ni Job. Ang nangyari po sa kanyang buhay, kung paano po sinubok ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Nawala po ang kanyang anak, ang pamilya, nagkaroon po siya ng sakit, ang kanyang kabuhayan, totally nawala po. Pero in the end, he remained faithful sa ating Panginoon. Hindi po siya nagkaroon ng pag-aalinlangan o sama ng loob sa ating Panginoon. Bagkus, siya po ay nagpasalamat pa na hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. And how I wish po na bilang mga Kristiyano ay ganun tayo mag-isip. Ganun po kalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. And sino pa po? Si Joseph. He stayed faithful through betrayal. Siya po ay yung mga pinagkakatiwalaan niyang tao, binetray siya. Siya po ay naging slave, nakulong po siya. Pero in the end, hindi po siya naging bitter sa ating Panginoon. He remained faithful in every season. Daniel, sa harap po ng kapahamakan, hindi po siya nagkaroon ng pag-aalinlangan na manalangin at ipakita ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Si Paul, he endured beatings, di ba? Sinaktan po siya. May mga pagkakataon pa na ang kanyang mga sinasakyan na barko ay mga lumubog. And nakulong din po siya. Pero ano po ang sabi niya sa 2 Timothy 4:7? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. And most important po sa atin, the ultimate example. Pag po naman ultimate, si Jesus. Ano po dito ang masasabi natin? Faithful to the Father's will, even to death on a cross. Diba? Hindi po nagkaroon ng pag-aalinlangan. Pwede naman po tumanggi. Bakit ako ipapako?
Pwede naman pong nagtago na lang bago po siya ipako. So marami pong pagkakataon na pwede po niyang sinisi ang kanyang mga disipulo na kaya galit na galit itong mga tao na to, hindi nyo ginawa yung mga tinuro ko sa inyo. Pero wala po tayo narinig, kundi kawaan po tayo, no? Na magkaroon tayo ng salvation na talagang isinacrifice po ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. True faithfulness shines brightest in trials. Di ba po? It's not proven by convenience but by commitment. Hindi po naha-highlight po ang klase ng pananampalataya na meron tayo during trial. Hindi po yung pag lang komportable tayo, di ba, na masasabi natin na faithful tayo. Kasi wala naman tayong pagsubok po na dinadaanan. Pero sa oras po na meron tayong pagsubok na dinadaanan, doon po nakikita kung anong klaseng pananampalataya ang meron tayo. Faithfulness in our relationship with others. So ang importante po dito, people need to know they can count on you. Pero hindi naman po in a literal sense na lahat na lang ng pangangailangan nila sa'yo na ididepende. Hindi naman po yun ang ibig sabihin sa atin or yung tayo po ay magbubulag-bulaga na lang at susunod sa kanila. Faithfulness in relationship means being dependable. It means keeping your word. It means showing up even when it's not convenient. Kumbaga po, babalik tayo doon sa pagkakaroon natin ng salita na merong bigat. No? Hindi po siya yung basta lang na makapangako ka at hindi mo tutuparin. Ang sabi po sa Kawikaan 3:3-4, pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. So kung mapapansin niyo po, lahat ng verses na ginagamit natin dito sa Tagalog. Kasi pag po sa Tagalog, iba ang dating niya para talagang nakakaapekto po siya sa buhay natin. Mas nauunawaan natin yung bigat na sinasabi dito. Ano po ang sabi? Huwag nating tatalikuran ang pananalig, di ba po? At katapatan. Ikwintas daw po natin iyon sa ating leg. Ibig sabihin, kailangan nakikita po iyan sa ating buhay. Kaya po sabi, isuot mo, ikwintas mo sa iyong leeg at itanim mo sa iyong isipan. Yan po ang sinasabi. So, how do we grow? How do you grow in faithfulness? Is the fruit of the Spirit, not the fruit of willpower. Kaya po sabi sa John 14:4-5, manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili, malibang ito ay manatili sa puno ng ubas. Maging kayo man ay hindi makakapamunga, malibang manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Meaning, we can't produce faithfulness on our own. But as we abide in Christ, tayo po ay malapit sa Panginoon, we stay close to Him, He begins to grow faithfulness in us. It's built one day at a time. Ang faithfulness po, it is not a giant leap. It's a small steps every day. No shortcuts. Diba? Ihalin tulad po natin iyan sa fruit-bearing tree o sa isang puno na namumunga. Hindi lahat po kasi sa panahon ngayon, instant noodles, instant coffee, lahat po napakadali na sa ating buhay. Pero saan po natin maaihalin tulad sa isang puno na namumunga? Na pag yan po ay itinanim nyo ngayon, hindi po yan bukas at sa may bunga na. Gaya po ng kalamansi, kami po ay may mga kalamansi. Pag po itinanim nyo yung kalamansi na yan, maghihintay po kayo ng 5 taon bago kayo umani. Sa loob po ng 5 taon, marami nang nangyari. Baka naibenta mo na yung lupa bago ka pa umani. So ganun po yung katagal.
So ano po ang dapat nating gawin? We should ask the Holy Spirit. Tayo po ay magdasal, Holy Spirit, produce faithfulness in me. Yan po ang sinasabi. Faithfulness is a long game. Yan po ang punto dito. The fruit of faithfulness doesn't shout. It shows up day after day, quietly, steadily, reliably. One day, we all hope to hear the words Jesus spoke in Matthew 25 to 23, "Well done, good and faithful servant." So for the last discussions po ni na pastor and ni chairman, naririnig na po natin itong verse na to. Ano po ang sabi nila? Hindi po sinabi dito na well done, successful servant, or popular servant, ang sabi, or perfect servant, kundi ang sabi po ay faithful servant. Hindi rin po sinabing faithful servant. Mga biblical characters po na binanggit po natin, ano po ang common sa kanila bukod sa kanilang mga trials sa buhay? Ano po nakita natin sa kanila? They are not perfect. Pare-parehas po. But they were faithful. Yan po ang nakita natin. They stayed the course and God used them powerfully. So, Jesus, our model of perfect faithfulness. Ano po ang sabi patungkol kay Jesus sa Revelation 19:11? Nang bumukas ang langit, narito, nakita ko ang isang puting kabayo. At ang nakaupo roon ay tinawag na tapat at totoo. Siya ay humahatol at nakikipagdigma ng matuwid. Jesus was faithful to the mission. Jesus was faithful to the disciples even when they failed. Jesus was faithful to the cross even though it cost him everything. He was faithful unto death, and because of his faithfulness, we are saved. And the good news is that the same Jesus now lives in us through the Holy Spirit, helping us to live lives of faithfulness. What does this mean for us? Ano po ba ang ibig sabihin nito sa atin? Are we faithful in our walk with God? Or we have been distracted or discouraged? Are you faithful in your relationship? Tayo po ba ay tapat sa ating mga karelasyon? O hindi po pwede yon. Isa lang po ang dapat nating karelasyon kung tayo po ay may asawa. Do people know they can count on you? Maaasahan po ba tayo ng mga tao? O hanggang doon lang po tayo sa kamusta ka na Mars? Are you faithful in your calling even when no one is watching? So let's not just be people who start strong. Hindi lamang po sa umpisa. Let us be the people who finish strong. Yan po ang importante. Kaya po ang sabi sa Galatians 6:9, ngunit kung tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo dapat na panghinaan ng loob. Ito ay sapagkat tayo ay aani kung hindi tayo manlulupaypay sa pagdating ng takdang panahon. Faithfulness is a fruit that takes time to grow, but it is worth it. When the Spirit of God is at work in your life, pag po ang Panginoon ay nasa ating buhay, He will produce in you a steady, reliable, loyal, and enduring character, one that reflects the nature of our faithfulness to God. May we be the people, ito po ang sabi dito, sana tayo ang mga mananampalataya at na masasabihan ng ating Panginoon na pag siya po ay ating nakita, well done, good and faithful servant. So tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa amin pong mga pinag-aralan ngayong araw. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapakita ang faithfulness sa aming buhay, hindi lamang po sa inyo, kundi sa ibang mga tao. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan, tulungan, at huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon,
sa anumang pagsubok na dumating sa aming buhay. At kung meron man po kaming pagsubok na pinagdadaanan, mapanghawakan po namin, Panginoon, ang inyong mga pangako. At kami po, sa tulong nyo, ay malagpasan ito. At ito po ay aming haharapin ng may kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Maraming salamat, Pastor ni Jury. At nawa ay marami tayo natutunan about faithfulness. Ang dami po niyang na-share sa atin. So hopefully ay ma-apply po natin ito sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. At tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit ng ating meditation song, Ascribe Greatness. Tayo po ay pangunahan ng ating Pastor Armando Santos para sa ating closing prayer and benediction. Amen. Tayo po ay tumayong lahat. Sama-sama po tayong manalangin muli. Dakila namin Diyos, Amang mahabagin, we lift up to you our hearts in gratitude sa iyong mensahe sa aming lahat about faithfulness. Truly, Lord, we are happy to be counseled and advised na you want us, Lord, to live not only with faith in you, but faithful to you. Tulungan mo kami, aming Diyos, na ang mga salitang aming narinig ay aming maiangkop sa aming mga buhay, even as we will go back to our workplaces tomorrow. Pagpalain mo aming mga professionals na sa kanilang mga pagtupad, sa kanilang mga responsibilities, sa kanilang mga company, maipakita nila, Panginoon, ang katapatan sa kanilang pagtupad, sa kanilang mga responsibilities, and that their faithfulness will be a badge of their identity bilang mga mananampalataya sa kanilang mga kasamahan sa opisina. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga estudyante that even in school, maipakita nila ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pag-aaral na mabuti, pag-aaral na masikap. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na mga senior members of this church sa kanilang tahanan, sa kanilang community, that people will see their faithfulness to you. Na sila ay mapagkakatiwalaan sa panahon ng pangangailangan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak na may mga mumunting negosyo, that even in the performance of their businesses, Lord, makita ang kanilang pagtatapat. We also would like to lift up to you Atty. Judy, Lord, sa kanyang pagtupad, sa kanyang sinumpaang career bilang isang abogado. Patuloy mo siyang pagpalain, bigyan ng katalinuhan, patuloy upang magamit niya sa pagtatanggol o sa paglilingkod sa mga kliyente nila, sa mga taong mayroong mga legal problems and concerns, that they will always think of Atty. Judy, the lawyer that they should come to. Panginoon, salamat sa iyo sa aming naramdamang presensya, patuloy ng Banal na Espiritu sa buong panahon ng aming pagsamba. Tulungan mo kami, aming Diyos, na sa aming buhay, sa aming pamumuhay, maikintal sa amin, Panginoon, ang katotohanan na ang iyong pag-asa sa iyong mga anak ay matapat na paglilingkod sa iyo. At sa aming pagtatapos, Panginoon, iparating mo sa amin ang iyong pagpapala. That you will, Lord,
Bless each one of us and keep us, that you will turn your face to us to give us peace, that you will lift up your countenance upon us to give us joy and protection. In the name of our Lord, our Savior Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Tayo po ay sabay po natin bigkasin ang ating commitment verse. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Awitin po natin ang ating closing hymn, Great is Thy Faithfulness. Tayo po ay makakaupo na po muna. Okay. I would like to call on Perry dito and Iris and Beth. Also yung kanyang kaisa-isang kapatid, si Shanti and Maning. Dito. Kasi si Perry po ay magbe-birthday sa Oban. Ha? And also Jury and Paul. Ayan. Ipapanalangin po natin si Perry, no, na sa kanyang pagpunta sa Oman ay hindi siya maligaw ng landas. Si Perry po for 25 years ay nagtrabaho sa Oman. And umuwi siya, and after 4.5 years, ay muli siyang pinababalik ng prinsipe ng Oman. Sapagkat namimiss ng Oman yung uri ng trabaho ni Perry sa telecommunication. And we don't know how many years she will be there. Siguro hanggang age 70, we don't know. Kaya kailangan maramdaman ni Perry na kasama niya sa kanyang paglayas, no? Paglayas, pag-alis, ang ating panalangin. Kaya hinihiling ko na tayo tumayong lahat. And let's extend our right hand towards Perry and the family. Okay? Aming Diyos at aming Ama, tunay po na kami ay mayroong mixed feelings sa pagpunta ni Perry sa Oman. Feeling of joy because you granted the desire of his heart that he can go back to Oman to work. Feeling of sadness because we will not always see him in person for several years to come. Yet, Lord, we are all in agreement that you decided to let Perry go back to Oman to work. And in a couple of years, makasama niya si Beth at si Iris in that country. We are praying, Lord, for your 101% blessings on him. We pray that your mercy and grace be upon him, not only when he's in Oman, but even today, as he prepares himself to travel on Tuesday and to be with even his church mates in Oman sa Focus Family Church. We also would like to commit to you Beth and Iris. They will be separated for a while until they are able to join Perry in Oman. Lord, dinadalangin po namin, ingatan mo po si Perry, bawat step ng kanyang mga paa, bawat desisyon na kanyang gagawin, ay ikaw ang pumatnumay. At tulad po ng aming dalangin at sa mensahe mo sa amin through Attorney Jury, you will find Perry faithful to you sa kanyang paglilingkod sa iyo, sa kanyang pagtupad, sa kanyang
trabaho, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pamilya, at sa iglesyang ito na kanyang home church. And even if he is in the Focus Family Church in Oman, siya po ay maging isang mabungang kaanib ng church, serving you together with our Filipino immigrant workers in Oman. Salamat siya, Panginoon, sa iyong pagpapala, pag-iingat, patnubay sa aming kapatid na si Perry. Sa pangalan ni Jesus, everybody of us will say, Amen and Amen. Let's put our hands together. Oh, konting pananalita kay Perry. Masaya siya kasi mawawalay siya kay Perry. First of all, nagpapasalamat ako sa Panginoon for answering the prayer. And sa lahat po na sa inyo na patuloy na dumalangin na ako po ay makarating ng Oman at dinggin ng Panginoon ng lahat ng aking kahilingan. Yun lang po. God bless you, Perry. Si Perry hindi pa umalis. Nangako na si Aaron na pupuntahan siya. Kaya Aaron, isama mo ko. Okay? So, salamat. At EJ, sa iba pang announcement tungkol sa ating pagkain at sa ating mga cup. Okay, maraming salamat po. At syempre po, no, bago tayo kumain, ay manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat.